Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay sa matinding gutom. Pagkatapos ng turo ng pastor, ay kumanta si Adora. Siya ang isa sa mga leader sa mga kabataan. Come on, church! It's time to sing for the Lord, for all He's done and for all His goodness to us, for His faithfulness in our lives. Come on! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same. You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. Napaluhod sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi niyo napansin na nasa harapan niya si Adora at inakay siya nito. To your hand, I commit again. Inakap siya. With all I live for you, you hold my world in the palm of your hand. Ay may isang paslit na bata ang bigla na lamang pumasok sa bahay-sambahan. Wow! Ang galing naman! Wow! Ang galing naman! Okay, mga bata. Gusto nyo turuan ko kayo ng kung paano sumayaw ng Shine, Jesus Shine? Opo! Okay, tingnan nyo ko ha. Okay. One. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Flow, river flow. Land and nation of praise and worship. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Flow, river flow. Land and nation of praise and worship. Okay? Nagets nyo? Opo! Gusto nyo mag-ensayo tayo ulit? Opo! Sige, tara.
Panginoon ang iyong ginagawa. At gusto ko, ikaw ang mamuno sa ating gagawing project. Ano pong project yun, Pastor? Tayo ay naimbitahan ng ating punong simbahan sa Mandaluyong upang pangasiwaan yung praise and worship doon sa gaganaping fellowship sa mental hospital. Kaya pag-igihan nyo yung pag-practice para dito sa gawain ito. Isasama na rin natin si B-Boy sa ating pagluwas at doon na lang natin kukontakin ang kanyang mama. Ganun po ba, Pastor? Huwag po kayo mag-alala, Pastor. Gagalingan po namin basta po para sa Panginoon. Praise God. Hospital? Anong klaseng tao ba ang nandoon? Ang project pala nila ay para sa mga kabataan na naligaw na landas at napadpad sa mental dahil sa kanilang pagpapakiramon ukol sa pagpapatino ng kanilang pag-iisip. Ang iba naman ay unti-unting nakarecover na, ang iba ay nagwawala pa rin. Ngunit, may isang lalaki ang kapansin-pansin. Ano ang Claret? Kumusta yung pasyente sa naman? Di ba ang GH na siya? Umuwi na ba? Bukas pa. Pero ang GH na. Hi, Cha. Good morning. Hello, good morning, Ate Anong Marisa. balita? Eto. Okay lang. Pero Ate Marisa, kawawa naman ng isang yan. Parang nagpambigay na. Sino ba yan? Ano nangyari sa kanya? Sayang, gwapo ko man din. Yan, si Antonio. Kung tawagin nila ay tulalang Nitoy. Nasa banda raw yan, magaling tumugtog at kumanta. Kaso nalulong sa masamang bisyo. Nagdroga, ayan, napraning na. Pero may pag-asa pa yan. Sabi ng doktor, wala naman siyang karamdaman. Ayaw niya kumuha sa paninig. Pero kung gusto niya, ay sali na rin. Tamang-tama. Alam niyo, may project ang church namin dito. Isama natin yan. Baka sakaling makarinig at mabago siya. Good idea kang makatulong yan. Sali din ako. O sige pa. Welcome nga kayong lahat dun eh. Nag-prepare ang hospital para sa pagtatanghal ng church. Hinanda ang mga pasyenteng pwedeng manood at makinig. Napabilang dito si Nitoy. At na magsimula na ang preaching ni Pastor Santiago. Ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay galing sa Lucas 15 verses 1 to 7. Babasahin ko. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalamuha